Sa video na ito, didiscuss natin kung paano i-fix o i-troubleshoot yung pagbablend or pagdugtong ng bata ng one sound to another para makabasa siya. Yun kasi nagiging problema eh. So, by the way, ako si Teacher Joy Lee. May 10 years na ako. More than 10 years nagtuturo sa elementary. And may more than 10 years na rin ako nagtuturo ng reading sa tutorial. Ang focus ko lang po ay reading. So stay and I'll give you two strategies na ginagamit natin. How to troubleshoot yung hirap sila sa blending o pagbabasa o pagdudugtong ng one sound to another. One time, meron akong estudyante na magaling siya, kayang-kaya niya. So confident ako and inassume ko na kaya niya na talang magbasa. So, basa-basa, madadali yung sounds, A, S, T, mga M, kaya niya. And biglang dumating kami sa mga letters na medyo hirap na. Mga D, mga B, medyo nako-confuse na. Until, sabi ko, ba't marunong yung bata? Until nagka-problema kami na, uy, hindi na siya makapag-blend. Hindi na niya madugtong. And sabi ko sa nanay, practice. Pag na-practice niya, siguro na-memorize niya. Tapos pagdating namin sa ibang words, hindi niya na kayang basahin. Then, naging solution ko dyan ay, halimbawa yung word na dog, no? Ganyan kasi tayo magpapabasa. So, diretso yan. Hindi ko alam kung anong reason. Parang, kung nakita yan ng bata, parang ang dami. Kaya ang gagawin ko, ginagawa ko dyan sa troubleshooting na yan, kasi hindi niya mabuo, is medyo lalagyan ko ng space or lagyan ko ng ganyan. Ang ginagawa ko siya is, pag ganun na, unang-una ay bagalan. Babagalan natin. Ang gagawin natin is segmenting blending. Kung tama ako sa right term na yun, no? I-segment muna natin, isa-isahin natin, ganyan. I-remind natin sa kanila na, or tanungin natin sa kanila na kung alam ba nila ito. Kasi kung hindi nila alam to, doon na tayo magto-troubleshoot na baka meron siyang lang kailangan matandaan. So, kung alam niya lahat yan, sounds na yan na D, G, na nabanggit niya, ang gagawin natin na next is, na-segment na natin, no? Kailangan na natin siyang sabihin na i-blend niya ng mabagal. The, alam niya na yon. Pero hindi ganun ang pagbabasa, sabihin mo. Ganito ang pagbabasa, lalo na yung first two letters. Do, dog, dog. So, yun na yung second strategy mo. Pag nakuha niya ngayon, medyo hirap yan eh. Tulungan lang natin, dog. Basta pag nakita mo yung dalawang yan, sabihin mo, pag bilisan niya na yun, dog. Kasi baka sundan niya lang din na, dog, gumagana. Pero, pag nakuha mo na yan, bilisan mo na, kamo, dog, stretch. O kaya, yung word na bad. Halimbawa, no, bad. Ang gagawin mo dyan, sabihin mo sa kanya, is i-stretch siya. Meron kasi yung mga sounds talagang na-stretch. Halimbawa yan, nahihirapan siya. Dito pa lang, bad. Bad. Dito, i-stretch nyo na yan. I-stretch mo talaga para alam niya na magdudugtong siya. Kasi meron yung ibang basa, kahit balik-balik ka, hirap siya. Kaya dito pa lang, bad. And, minsan, may isang strategy ka din na, yan yung slow, no? Meron din ako, I don't know, whatever reason it is, diretso na ako na ba, kako na. Ba yan. Memorize mo ng ba. Basta alam niya na ba yan na, ba. Hindi na ako nag-slow, ba. Basta nakita niya yan, alam niya na yan, ba na agad, bad. That's another strategy. Halimbawa naman nagpabasa ka na, number 3, no? Number 3, nagpabasa ka na ng sentence na, the dog barks. In here, nabasa niya na yan, the dog. In here, nahirapan na naman siya. Gumagana siya, hindi niya napansin yan. So, ang ginagawa ko, it's a guide. Magpa-prompting tayo or mag-guide tayo na, dito pa lang, baka mamaya box lang na masabi niya, no? Dito pa lang, tatanungin mo na sa kanya na,
What is the sound of letter I? Start na kayo doon. Or yung action. Kasi sa akin, bawat letter, no, meron siyang katumbas na action. Halimbawa tong si A. Halimbawa apple kami ng ganyan. Or yung B ko is ball. Yun ang action ko. And then cat. Halimbawa ganyan na cat. And then sa R ko naman, halimbawa, nagdi-drive ng motor. Para matandaan niya. So, what's the sound of letter R? O, so balik tayo. Barks. Sabihin mo na, i-guide mo na. And then, you read it fast. So, you're gonna make it slow, you're gonna make it fast, or you're going to have a prompting or guide na tulungan mo na siya, wag mo nang hintayin kasi minsan talaga hindi nila matandaan kung ang dami mo nang tinuturo. Okay? So, yun lang yung 3 guides ko how you can troubleshoot yung reading or yung blending kasi sobrang hirap ng blending. So, naniniwala ako na if we give time na 10 to 15 minutes a day, makikita natin kung yung anong tamang strategy para sa mga bata. This is just simple strategies that I read, I studied, and ipinut ko into practice what is the effective and not effective for kids. So, alam ko na kayo na meron din kayong madidiscover na mga strategies na hindi mo nabasa, hindi mo napanood sa YouTube, but I know para lang yun sa anak mo. And I know that we parents can help them to read it faster para mas makahabol pa sila kung struggle sila sa reading. So, kung meron ka pang mga questions, I invite you, join me kasi naniniwala ako na parents can help their kids. Join me on my FB group, Basa Community Teach Your Child to Read. I will put the link on the description box. And thank you sa time. And please don't forget to like, share, and subscribe on my video. Paalam po muna. God bless.